Ang sinasabi ng Biblia, lumayo ho tayo sa kasamaan. Sabi ho ng ikalawang Timoteo, kabanatang 2, talatang 11, ngunit matibay ang saligang itinatag ng Diyos at tinatakan ng ganito, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang Kanya. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang Kanya. Tanungin mo siya, palagay mo, pag-aari ka ng Diyos? Sige. Ito yung kasunod na talata para makuha natin. At ang bawat tumatawag sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. So ito ang isang katibayan na tayo ay nasa Diyos. Sapagkat sabi dito, kilala ng Diyos kung sino ang Kanya. Ang isang katangian ng mga taong, sabi nga natin kanina, kasama ng Diyos at nakikilala ng Diyos ay ang mga taong lumalayo sa kasamaan. Amen ho ba? Marami pa ho mga talata na makikita tayo patungkol po dito. Ngunit gusto ko tignan natin yung mga talatang binasa natin kanina at natin ho yung mga katibayan ng paglayo sa kasamaan ng tao. Ano ho nakikita natin dito? Ang sabi ho doon, unang kaya ang saludo. Pag tumama ka, di ba, marami kang pera. Diba? Pero ano napansin natin, naubos at naubos ng pera nyo, wala pa rin. Po ba? O yung iba, nako, naghihirap ka dyan sa problema na yan. Magbiti ka, ubos ang problema mo. Diba? Akala lang nila yun. Ang problema, pagka nagbiti ka dito sa mundo, ang mahirap, yung ikalawang buhay mo, huwag masawalan hanggang paghihirap lalo yun. Amen o ba? So yun ang mga example ng mga payo ng mga masama. Pangalawa, at sabi ko sa talatang binasa natin, hindi nagpapatuloy sa maling halimbawa. Ang mga tunay na nasa Diyos ay lumalayo sa masama, pagka mali ang halimbawa, hindi ginagaya. Amen o ba? Kaya nga napakapalad mo, kapatid sabihin sa katabi mo, napakapalad mo. Kasi naniniwala ako na kayo yung magiging example, kung talagang tututuhanin yung maging malapit sa Diyos, kayo yung magiging example para sa mga susunod na henerasyon ng mga taong may banal na pagkatakot sa Diyos. Amen o ba? Ano ang gusto niyo matutunan ng inyong mga anak? Mabuti o masama? Okay, dapat maging mabuti ho tayo. Amen mo ba? Sabi ko kasi ng isang quotation, lagi ko yun, tuwan-tuwa ako pag nadidinig ko yun kay Pastor Joey. Ang sabi niya, ang lakad ng batang alimango ay katulad lamang ng matandang alimango. Lakad-tanda at saka ng mga anak nila, parang pare-pareho ang sakit. Kasi kung anong kinakain ng mga magulang, iyon din ang kinakain ng mga anak. Amen mo ba? So, ibig ko lang sabihin dito sa talatang ito, sa pangalawang bahagi, kung ano ang halimbawa mo, ipakita sa mga anak mo, magiging gano'n sila pagdating ng araw. Amen o ba? So, sa madaling sabi, dapat magandang halimbawa ka sa iba. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, maging magandang halimbawa ka. Una sa mga anak mo, pangalawa sa iba. Pasintabi na lang ho doon sa mga wala pang anak. No? Pero, pagdating ng araw at kayo din ay nagkaroon ng mga supling, dapat ho magandang halimbawa ang ipakita natin sa kanila. Ang tunay na mga nasa Diyos, hindi nakikinig at hindi gumagaya at nagpapatuloy sa maling halimbawa. Kung kayo ay tumasang-ayon doon, pumalakpak kayo sa Panginoon. Pangatlo, hindi nananatiling kasama ng mga manunuya. Ang sabi po doon sa talatang binasa natin, hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Sino dito nagmamahal sa Diyos? Taas ang kamay. Pakibaba na ho ulit. Sino ang naniniwalang ang Diyos ay pinakamabuti, pinakamagaling, ang may likha ng lahat ng bagay? Taas ang kamay. At karapat dapat parangalan at karapat dapat igalang. Taas ang kamay. Pakibaba nyo na ho. Pagka may narinig kayo ng mga tao, di ba nagagalit tayo? Amen o ba? Amen o
o ba? So, sa madaling sabi, pagka mga tao, nadidinig mo na kung pinagtatawanan ng Diyos at ginagawang sinungaling ang Panginoon sa kanilang mga salita, dapat iwasan na natin yung mga tao na yun. Ano ba? Bakit? Kasi kahit naman ito, hindi ka papayag na ang nanay mo minumura eh. Ano ba? Sino dito okay lang sa kanyang murahin ang nanay niya? Magsabi ng amen. O dapat walang sumasagot na gano'n, no? Wala dapat pumapayag. Di ba? Kahit na nga nung araw, marami sa atin pagka nagsalita, bawat isang sentence merong puto kutsinta. Alam niya na yun, ano? Hindi ko na bubuhin, masamaho naman kasi talaga yun. Di ba? Pagka bawat sentence merong mura ang sinasabi ko. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, or nung nalaman natin ang katotohanan, iniwanan dapat natin yung mga ganong mga salita. Amen ho ba? Sa halip, yung mga ganong salita ay napalitan na praise the Lord. Amen ho ba? Sabihin nga natin, praise the Lord. Mas malakas pa ho, sabihin natin, praise the Lord. Di ba masigit na mas maganda yan kaysa dun sa puto kutsinta na sinasabi natin yung araw? Amen ho? Alam mo ba kung anong layunin bakit ka nabubuhay sa mundo nito? Ano ang sagot? Ito ang ba? Nakabili niya? Naku, pag hindi ko alam, kawawa tayo sa mundo nito. Parang nabubuhay lang tayo, tapos mamamatay, tapos impyerno. Ang kahihinat na. Dapat po natin malaman na kaya tayo nabubuhay sa mundong ito ay dahil sa Diyos. Si Eva at si Adam, kaya nilikha ng Diyos, gusto ng Diyos na may magbigay ng kalwalhatian sa Kanya. So sa madaling sabi, ang tao ay nilikha ng Diyos para magbigay ng kalwalhatian sa Kanya. Iyon ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba, na ikaw ay nilikha para sa Diyos. Tanungin niyo yung sarili niyo, ilang oras, ilang panahon ang binibigay niyo para sa Diyos? Baka kuminsan pinatalikuran natin ang Diyos. Baka kuminsan sabi ng Diyos, magpuli ka sa akin, naato ka mo. Baka pinakita, sinasabi ko, uy, talaga, sister, mag-church muna tayo ngayong linggo, isang araw lang naman sa isang linggo, pero 2 oras na lang sa isang linggo. Marami ako na. Kaya, isang sa pinakamayamang bansa sa bundong ito, kung kayo mo maniniwala. Maniwala ka kaysa hindi, pero yun ang katotohanan. Ang Pilipinas ang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Pero bakit may mga tao sa ganito? Saan nakita mo namin susi? Wala ho si Lord sa ating mga buhay. Kaya kung kaya ho sa hapon po ito, para bumaranasan natin, Panginoon, naranasan natin. Kaya na kami naniniwala, mayaman talaga ang bansa nito. Kung gusto mo natin maranasan, ang tunay na pagpapala kay nasa Diyos po yun. Kaya unahin po natin sa umaga para kayo po ay ligtas namin katulad. Doon sa lugar na wala ng hirap, doon sa lugar na wala ng gutom. At iyon ay ang lugar na kung saan ang Diyos